So, trade recap lang tayo mga bossing. So, dito sa AUD-USD, higher time frame natin, which is sa 5 minutes, nagkaroon na ng liquidity grab or yung pagkuha ng inducement, tapos nag-break ng structure sa taas. So, kinonsider ko tong market structure natin na bullish. And then, yung inducement is andito sa point na to. Tapos, inantay natin yung price na bumalik dun sa supply zone or sa demand zone. And then, pupunta tayo sa 1 minute para malaman kung paano ba tayo nakapasok dyan. Okay. So, nung nag-top yung price dun sa ating demand zone, so, ang unang hinahanap is yung change of character. After ng change of character, naghanap ako ng big and impulsive move. So, dito hindi na ako makaka-entry dyan kasi hindi naman no, napakalayo na. So, naghanap na ako dito sa taas. So, ang next entry sana is dito sa point na to. Kaya lang, medyo nag-aalangan pa ako eh. Ganap pa ako ulit ng isa pa and then yung opportunity na bigay sa atin is ito, no, may big impulsive move. So, dito naka-entry tayo dyan. Then, yung TP natin is dito, yung swing high ng structure. So, binigyan tayo dito ng 2.11 risk reward. And yung next trade natin is yung nasa USD CHF. So, yung 5-minute time frame natin, ito yung ginagawa kong higher time frame. So, dito nagkaroon ng bullish, ng bearish structure. So, may break of structure dito below. Then, yung markups natin, yung inducement, yun yung previous pullback eh. Kung nari, wala pa yung price dyan. Ito yung inducement. So, pwede ka mag-trade, maghanap ka ng order block sa taas ng inducement. So, ito yun. Kaya lang, nung napansin ko dito, meron pa siyang imbalance, naka-order block dun sa taas, nung order block na to. So, though valid to, yan, nung yung price ay nag-top na dito, so maghanap ka pa rin ng confirmation. Kaya lang, sabi ko nga, dahil meron pang imbalance dito, kadalasan tinitake out nila, pinupuntahan nila. So, pinuntahan nila, no? Niliquidate niya to. So, ito yung order block. Parang ito yung sinasabi nilang engineered liquidity. Yan. So, gusto nilang pumasok yung mga traders dyan kasi nga, meron tayong strategy ng order block, tapos may inducement ka pa. So, di ba, pwede pumasok yung mga dyan, tapos induce lang nila, tapos niliquidate. So, ayun, ganito na nga yung nangyari. And then, yung price dito, hindi niya tinap yung POI natin, yung area o yung supply zone. So, nung napansin ko rin na nagkaroon na siya ng wick, no? Nagkaroon ng rejection, tapos nagkaroon ng bearish candle dito sa point na to, pumunta na ako sa 1 minute time frame. Naghanap na ako ng confirmation doon. So, dito. So, ganun lang din naman, no? After natin pumunta sa lower time frame, ang hanapin mo lang naman dito is yung change of character and yung impulsive move, yung tinatawag. Dapat may impulsive move. So, dito, may change of character dito sa point na to. And then, dito, pwede kang umentry eh. Kaya lang hindi ako may-entry dyan. So, isa sa mga smart money concept entries is pwede kang umentry dito after ng change of character. Tapos sa higher time frame, nakita mo na nagkaroon ng sweep dito eh. Sweep. Diba? Itong high na to, na sweep yan. So, isa sa mga entries yan. Isa sa mga entry module. So, hindi pa ako umentry doon. Nagantay pa ako. Nagantay pa ako ng ano mangyayari sa price. So, dito, sa part na to, nagkaroon ng impulsive move. Biglang bumaba lang siya. Tapos, pinrake niya na rin tong low na to. So, dyan, naka-entry ako dyan. Tapos, nag-stop. Ang stop loss ko is nandito lang sana. Tapos, may spread kasi si USD CHF, parang nasa 7 or 8 or 9. So, dinagdagan ko pa to ng ilang pips and from 10 to 17, so mga ganun. 20 pips. And then, yung target natin is yung low ng structure. So, binigay naman sa atin yan. And nagkaroon tayo ng 2.68 reward ratio. Tapos, sa GBP JPY,
trade natin dito, medyo maganda yung kinalabasan. Pero, tingnan natin ano nangyari. Meron tayong break of structure dito. Wala pa lang. Meron. Ito, break of structure. And then, dito naghanap tayo ng entry sa lower time frame. Yan. So, yung first pullback sa lower time frame is yung change of character. So, after ng change of character, pwede na tayo pumasok dito eh. But wala pa kasi ako nito. Parang stress, hindi ko pa nakikita yung chart. Tapos, ayan na. Then, napansin ko na nagbe-break pa siya ng structure below. Ayan. Nililiquidate pa niya tong mga lows na to. So, after niya ma-liquidate ng low na to, so dito naghanap na ako ng impulsive move pataas. Yan. So, ito yung point na nakita ko. Meron ditong demand zone na may imbalance. So, dito umentry ako dyan. So, ang ginawa naman ni market is nagpakita ng konting reaction, pero niliquidate din niya ako. Ayan. Pagkatapos niya akong i-liquidate, saka siya umakyat pataas. So, ito na nawalan tayo ng isang unit, na 1 unit. Bali, na tayo sa next trade. Losing, ganun talaga, no? Losing is part of trading. Dito sa Euro JPY, ito kanina lang to. Meron tayong break of structure, so bullish yung structure natin. Tapos inducement, and then yung order block. Tapos dito kasi meron pang order block sa ilalim. Tapos may imbalance din. Yung imbalance napakaliit lang. So nung nag-tap na yung price, nung nandito na siya sa zone na yan, naghanap na ako ng change of character. Tapos meron siyang movement. Ito, may impulsive move dyan. So dito, umentry na ako agad. Pero ang ginawa naman ng market is, nagsa-sideways pa siya. Tapos, ayun, liquidate. So, natalo na naman tayo ng 1 unit. So, all in all, 50%, di ba? Kasi dalawang panalo, dalawang talo. Kaya lang, sa AUD USD kasi, ang risk reward natin is parang 2.11. Tapos sa USD CHF naman, parang nasa 2.6. So, all in all, parang nasa 4.7 yung then, up tayo ng 4.7 units. Tapos down tayo ng 2 unit. Bali, all in all, up pa rin tayo. Positive pa rin. 2.7 something units. So, profit is profit pa rin naman. Yun lang mga bossing.